Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, malalaman natin ang kwento ni Ramona, isang guidance counselor na naharap sa isang kakaibang misyon. Isang online na grupo na tinatawag na Lihim na Liham ang nagbabanta sa buhay ng mga kabataan. Habang nag-iimbestiga, natagpuan niya si Angelo, isang estudyanteng nasa bingit ng pagpapakamatay. Ano kaya ang mga lihim na matutuklasan ni Ramona? At paano niya haharapin ang mga panganib na dala ng grupong ito? Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako nga pala si Ramona, nakatira ako dito sa Tondo, Manila. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya at nag-aral sa pampublikong paaralan. Ngayon, ako'y isang guidance counselor sa isang mataas na paaralan dito sa aming lugar. Malapit ako sa mga estudyante dahil nakita ko ang hirap ng buhay nila tulad ng naranasan ko noong kabataan ko. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa isang kakaibang pangyayari na naranasan ko habang ginagampanan ko ang aking tungkulin bilang isang guidance counselor. Sa isang maulan na umaga sa Tondo, habang naglalakad ako papunta sa paaralan, napansin ko ang mga batang naglalaro sa kalsada, hindi alintana ang ulan. Ang mga tindahan sa gilid ng kalsada ay abala na sa pagbebenta ng almusal. Pagdating ko sa paaralan, sinalubong ako ng mga estudyante at mga guro. Pumasok ako sa opisina ng principal kung saan ipinaliwanag niya ang aking bagong tungkulin bilang guidance counselor. Ramona, kailangan ka namin para sa isang espesyal na misyon, sabi ng principal. May isang online na grupo na tinatawag na Lihim na Liham na hinihikayat ang mga kabataan na magpakamatay. Gusto naming magpanggap ka at sumali sa grupo upang pigilan ang mga ito. Sa aking bagong opisina, binuksan ko ang aking laptop at gumawa ng pekeng online na katauhan na pinangalanang Lunas. Sumali ako sa grupo ng Lihim na Liham at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga miyembro. Isang gabi habang nagbabasa ako ng mga mensahe sa grupo, natukoy ko si Angelo, isang estudyante na may mataas na panganib na magpakamatay sa araw ng mga patay. Napansin ko ang mga pattern ng pag-uusap ng mga miyembro at ang kanilang mga code words. Angelo, bakit mo gustong gawin ito? Tanong ko sa kanya online. May mga taong nagmamahal sa iyo at handang tumulong. Sa umaga ng Nobyembre 30, sinubukan kong hanapin si Angelo sa paaralan ngunit nabigo ako. Matapos alertuhin ng seguridad, natagpuan ko siya sa isang lumang gusali sa loob ng syudad, hawak ang isang lubid at nag-iisip magpakamatay. Ang lumang gusali ay madilim at puno ng alikabok. Ang mga pader ay may mga luma at kupas na poster ng mga pelikula. Sa isang sulok, nakita ko si Angelo, nakaupo at hawak ang lubid. Habang lumalapit ako, naririnig ko ang mga yabag ng mga daga at ang mga tunog ng mga lumang kahoy na sahig na parang bibigay na. Angelo, huwag mong gawin yan, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. May mga taong nagmamahal sa iyo. Hindi ito ang solusyon. Hindi mo ako naintindihan, Ma'am Ramona, sagot ni Angelo. Ginawa akong panakipbutas para sa iba pang mga pagpapakamatay na planado sa araw ng mga patay. Tumigil ako sa paglapit at nag-isip ng mabilis. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod ng grupong ito at kung paano nila na-impluwensyahan ang mga kabataan. Bigla akong kinabahan. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan at pigilan ng iba pang mga kabataan na magpakamatay. Dali-dali akong pumunta sa Intramuros kung saan naganap ang maramihang pagpapakamatay. Sa Intramuros ang eksena ay magulo at nakakabigla. Maraming tao ang umiiyak at naguguluhan. Ang mga pulis at mga ambulansya ay nagkalat sa paligid. Habang naglalakad ako sa paligid, naririnig ko ang mga kwento ng mga saksi. May mga nagsasabing may nakita silang kakaibang pangyayari bago naganap ang trahedya.
Saan si Angelo? Tanong ko sa isang pulis. Kailangan ko siyang makita. Umalis siya sa opisina ng medical nang hindi sumasailalim sa pagsusuri, sagot ng pulis. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Habang naglalakad ako sa labas ng hangganan ng paaralan, nakita ko si Angelo. Ngumiti siya sa akin bago tuluyang naglaho. Iniwan akong nagtatanong sa likod ng ngiting iyon at sa tunay na intensyon niya. Naiwan akong nag-iisa at naguguluhan sa nangyari. Ang ngiti ni Angelo ay hindi ko malimutan at nagtataka ako kung ano ang ibig sabihin nito. Bumalik ako sa paaralan at kinausap ang principal tungkol sa nangyari. Kailangan naming gumawa ng mas malalim na investigasyon. Habang naglalakad ako pabalik sa paaralan, napansin ko ang mga bulong at sulyap ng mga tao sa akin. May kakaiba sa kanilang tingin na nagpapahiwatig ng hindi pa nabubunyag na kaalaman? Sa aking paglalakad, nakakita ako ng mga papel na nagkalat sa daan. Ang mga papel na iyon ay mga liham mula sa lihim na liham na naglalaman ng mga pangalan ng iba pang miyembro na maaaring susunod na magpakamatay. Nangako ako na hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman ang buong katotohanan at hanggang hindi ko napipigilan ang susunod na trahedya. Ang laban ko laban sa lihim na liham ay hindi pa tapos. Mga kaibigan, ang kwento ni Ramona ay nagpapaalala sa atin na hindi biro ang mga panganib ng online na mundo. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat kayo. Baka ang lihim na liham ay nasa tabi-tabi lang.